Gumagamit ka pa rin ba ng Windows 10? Kung Windows 10 pa rin ang gamit mo sa desktop mo at sa laptop mo, panoorin mo to. Hey guys, what's up? Arvin here. Sa video na to, papakita ko sa inyo yung nakita ko kanina or nakaraang araw habang nagbabrowse ako ng internet. And may nakita ko, may nabasa ako. Eto, lalo na kung ang ginagamit nyo ay Windows 10 or ako nga, yung naka-dual boot ako dito sa computer ko, Windows 10 yung gamit ko. Kasi unfortunately, itong desktop ko is an old Yunan CX79CD3. This is a Chinese motherboard. Dun siguro sa mga nakakapanood na sa video ko na to, sa channel ko na to, alam nila kung ano yung ginagamit ko na up to this time. For several years, ang gamit ko ay ang Yunan CX79CD3 na naka AMD RX 580 na Radeon na GPU. May 8 gigs of VRAM, tapos 16 gig yung RAM ko. And nakakapag-install naman ng Windows 11, pero kailangan ko lang dayain si Windows 11 dahil ang isa sa mga requirements ng Windows 11 para ma-install sa desktop ko and perhaps sa mga medyo lumang computer ay kailangan merong TPM. Okay, pero bago tayo pumunta dyan, pakita ko sa inyo muna yung sinasabi ko na nabasa ko. Okay, so ito yun. Ito, okay. So, ang sabi dito, check ko nga kung nakikita nyo. Dali lang ha. Nakikita nyo ba? Minimize ko to. Okay, nakikita naman pala. Okay. Ang sabi dito, end of support ng Windows 10, Windows 8.1. Hindi ko sure kung may gumagamit pa ng 8.1 tsaka Windows 7. May mga kilala pa ako gumagamit ng Windows 7. And believe it or not, sa trabaho ko nga may Windows XP pa eh. Pero, although in fairness naman, na-upgrade na yung mga desktop namin doon sa front desk ng Windows 11. But doon sa mga gumagamit ng lumang computer, medyo mga 10-15 years old computer, yung kung gumagamit ka ng Windows 10, naka-install doon Windows 10, eto yun. So, end of support ng Windows 10. Kailan? Nag-end siya ng support noong October 14, 2025. Today is October 17. So, nag-end siya. Anong sabi dito? For 10 years, Windows 10 has been the go operating system for building, creating, and connecting. Now, like any trusted tool, it's time for an upgrade. Okay. Ngayon, sabi dito, so, eto, parang pilit nilang ini-introduce si Windows 11. Now, considering Windows 11, alam ko maraming naging issues yan eh. Lalo na nung mayroong mga time na nag-upgrade. So, eto, recent Windows 11 issues includes a bug in updates KB50638878 and KB506266 that causes the NVMe and SATA SSDs to disappear during heavy data transfer. So, kailan lang yan? Okay. Ang sabi dito, a long-standing update and shutdown, a bug that was recently fixed in preview build. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng mga problema, pero parang walang choice kundi mag-update dahil tinapos na nila. Well, even the Linux operating system, meron silang tinatawag na LTS or long-term support. Pakita ko sa inyo, Linux LTS. So, ang Linux LTS o long-term support, so how long does that? Tingnan natin. So, bugs fixes provided for 2 years and 3 years provided 1 year. Pero ang the best about Linux is ina-update naman to palagi and it's very easy to update or upgrade without forcing you to buy a new computer. Pupunta tayo dyan sa part na yan. Okay. So sabi dito, mga features daw ng Windows 11. Backup and restore, backup only Windows. Ang Windows 10, merong restore din yan. Okay? Smart App Control, Snap Assist,
Android and iPhone, Android only, meron din. Yung phone link ng Microsoft or ng Microsoft or Android. Alam ko Android lang. Never ko pa na-try sa Windows. Sa iOS. Tapos sabi, compare Windows 10 to Windows 11. Most secure Windows. The most secure Windows yet. Random issues. Ayan na. Okay? So may mga nagkakaroon ng mga issues. Kahit sa kanila, ito, Microsoft, Microsoft website to. Windows 11 version 24.h2, known issues and notifications. So, tingnan natin, silipin nga natin. Kailan lang to? Current status as of September 30, 2025. So, today is October 17. Nag-inend nila ang Windows 10 ng October 14. Okay? Okay, so bakit ko to bino-brought up or bakit ko to na tinakil? Okay, papakita ko sa inyo ang mga system requirements or minimum requirements for Windows 11. Okay, puntahan din natin sa website nila. Ito, Microsoft. Okay, ilakihan natin. Minimum requirements. Processor. So it's 1 gigahertz or faster with 2 or more cores appearing on our list of approved seats. Okay. The processor in your PC will be a main determining factor for running Windows 11. The clock speed, 1 gigahertz or faster requirements, and number of cores, 2 or more, are inherent to the processor's design as it was manufactured and not considered upgradable components. Okay, not considered upgradable po well, to some newer computers, okay, soldered na ang CPU or the central processing unit, but to older computers katulad ng gamit ko, pwede pa itong palitan. However, sinasabi na minimum is 1 gigahertz or faster with 2 or more cores. Okay, kung nakagamit na kayo ng Windows 11 sa merong 1 gigahertz or 2 more cores na processor, sinubukan ko na yun. Sinubukan ko install sa MacBook Air na mid-2012. Ito ang specs. Okay? Ng MacBook Air mid-2012. Just in case na gusto nyong, halimbawa, meron kayong lumang MacBook Air. Okay, the processor, ito nga 1.7 GHz na dual core Intel Core i5 na may turbo boost pa nga ito up to 2.6 GHz. Okay? Pero once na inopen mo ang Windows 11, ni-run mo, magra-run siya. Okay, fine. Mabubuksan mo, makakapag-install ka ng Windows 11. Pero once na nag-open ka na ng mga applications or dalawang applications, actually nun tinesting ko nga, OBS pa lang. OBS lang yung tinesting ko noon. Medyo nagano na siya. Medyo gapang na siya. Okay? So, ano to sinasabi? Well, technically speaking, tama, 1 GHz or faster, makakapag-install. Pero the question is it usable? Hindi. RAM. Sabi dito, 4 GB of RAM. If your PC has less than 4 GB of memory, there are sometimes options for upgrading to get an additional RAM. You may want to consult your PC manufacturer's website or with retailer. Bakit dito sinabi not considered upgradable? Dahil sa mga newer computers or laptop, soldered on na rin yung mga RAM. Okay? Storage, okay, ito, 64 gig. So, 64, tingnan natin how much space, how much gig. Windows 11 take. Okay. From the 64 gig, okay, Windows require a minimum of 64 gigabytes of storage for installation, but the actual space taken by the operating system is typically 20 to 30 gigabytes for 64-bit installation. So minimum. Yun yung pinakamababa. Well, technically speaking, tama, may install mong Windows 11
sa isang 64 gigabytes na na storage, pero almost non-usable. Baka mga ilang videos lang meron ka or ilang apps lang i-download mo, install mo, puno na. System firmware. Okay, ito walang problema to. UEFI, halos lahat naman ng computer siguro, even 15 years or 10 years older, merong UEFI options. Ito ang sinasabi ko. TPM or Trusted Platform Module. Version 2.0 pa. Now, if your device does not meet the minimum requirements because of TPM, you may want to read this. Tingnan natin. Anong sinasabi dito? I-enable daw. Okay, so how to know if my PC, okay, again, any computer, let's say 10 to 15 years older. Bakit ko sinasabing 10 to 15 years older? Okay. Bakit importante ang 10 to 15 years older? Kasi, katulad ng sa akin, ginagamit ko, medyo luma na tong computer. Okay? Technically, bago-bago pa nga ito. Binili ko to 3 years ago. 3 years ago. Pero wala siyang TPM or Trusted Platform Module. Now, I was able to find a workaround para ma-install ko yung Windows 11 dito sa motherboard ko. Pero hindi naman kasi lahat hindi naman lahat ng gumagamit ng computer will be able to find out a way, or kumbaga parang hindi sila interesado na gumawa ng workaround. Usually parang gusto ko to, install ko, upgrade ko na lang to. Meron doon option upgrade to Windows 11, only to find out na hindi nila ma-install dahil yung kanilang desktop or kanilang laptop ay walang TPM. Ngayon, anong downside nun? Okay, sa mga nag-games, okay, katulad yung anak ko, parehas kami ng motherboard, UNC X79ZD3, walang TPM. Walang TPM tong namin. Una, okay, nakakapaglaro siya ng mga games, pero may isang game siya na nilalaro, Valorant yata or Genshin Impact, na nagre-require ng TPM. So, hindi namin siya ma-run dun sa Windows 11 na bypass ko yung TPM or yung requirements niya ng TPM para ma-install ko din sa motherboard na walang TPM. Unfortunately, yung software or yung game na ginagamit niya, hinahanap din yung TPM because she was using the game, or she installed the game or the software on the motherboard na walang TPM. Okay. So, nakalusot ako doon sa una, nalagpasan ko na-bypass ko yung TPM requirements ng Windows 11, but the software na ginamit niya was looking for TPM dahil it was running on Windows 11. So, wala ka pa ring lusot. Okay? So, balik tayo dito sa aking desktop. Graphics card. Okay? So, madali na yan, lalo na sa mga desktop. Madaling palitan yan. High definition, okay. Internet connectivity, lahat naman ng computer ngayon is capable of having an internet connectivity. Ito, Microsoft accounts. Kailangan mo ng Microsoft accounts. Okay? And ang alam ko nga, meron pa. Require kayo na sagutin yung telemetry ng Windows 11, and it's part of, kumbaga parang they're getting, parang kinukuha nila yung mga mag-i-input ka doon na parang you're giving out something of your personal life, personal information sa Microsoft, which ang Linux, they don't require you to they will only require you to use a username and a password for login. Yun lang, wala na. Okay. I am not saying na mag-switch kayo sa Linux or sa Linux Mint, to be exact. This is a most user-friendly Linux operating system. Pero parang ang nangyayari kasi is pinupush ni Microsoft ang Windows 11 sa lahat ng Windows operating Windows user ng yung mga gumagamit ng Windows operating system. Parang pinupuwersa nila, or walang ibang choice kundi number one, mag-upgrade to Windows 11 kasi tapos na daw yung support. Okay? Well, technically magagamit nyo pa rin naman magagamit nyo pa rin naman ng Windows 10 hanggat gusto nyo. But the thing is,
yung mga patches, yung updates, hindi na kayo makaka-receive from Microsoft. So meaning medyo magiging vulnerable na ang inyong computer sa mga hackers, sa mga phishing attacks, sa kumbaga hindi na ganun ka-safe. Okay? So ipapasok ulit. Okay? Ano kung halimbawa mag-online banking kayo, it's best for you to use Linux operating system. Okay. Compared sa Windows operating system na hindi updated, mag-Linux na lang kayo. Okay? So, going back, ayan. What else? So, upgrade to Windows 11 when in S mode. So, ito na, sabihin na to na parang paano kayo mag-upgrade. Okay? So, user eligibility. Okay. So, dito halos yung sabi, mag-install kayo ng Windows 11. Okay, ngayon halimbawa, tingnan mo, pabibilin kayo ng bagong laptop. Okay. So, dagdag na naman to sa e-waste sa mga hindi na supported ng Windows 11. And karamihan pa naman ng mga tingnan natin. Karamihan pa naman ng mga how many uses Windows 11 talaga? Windows operating system. Tingnan, yan. Okay, tingnan natin. Sabi ni dito, millions of PCs are still running Windows 10 with around 43% of all Windows PC users using it as of July 2025. So significant portion of Microsoft's 1.4 billion global Windows devices still operates Windows 10. Okay, so napakarami pa rin na gumagamit ng Windows 10 sa kanilang computer and we have no idea kung gaano karami doon yung medyo luma na yung kanilang kanilang computer. Okay. So, anong meron tayo pa dito sa nila? Upgrading. Okay. Meron dito, may nabasa ako diyan eh. Nasaan na 'yan? Okay, end of support. So, punta tayo dito. Backup save. Ito, tinuturo nila paano paano safely mag-transfer or mag-update to Windows 11. However, meron dito, sabi dito, trade in or recycle your PC. So learn about trade-in offers from Microsoft and our retail partners below or find a Microsoft approved recycling program in your region that will responsibly dispose of your old device. Okay. Then ito, meron dito naman, buy online. Usable pa yung computer natin. Bakit? Sige nga, open natin to sa ibang link. Okay. So, end of life management, recycling. Talaga ba? Okay. So, ito yung mga end of life programs for devices, batteries, and packaging. So, ito yung mga countries na merong recycling program or pwede nyo ipadala daw yung So, dahil ako ay nasa Asia, ang pinakamalapit sa akin is China. Okay, merong India, merong Japan, New Zealand, Singapore, South Korea, Taiwan. Okay. So, sabi dito, so instead of itapon nyo yung inyong desktop, inyong laptop, padala nyo na lang sa recycling okay. Paano kung halimbawa, wala ka pang budget pambili ng bagong computer? Okay, so as far as I understand, meron pang 1 year pa yata yan eh. Pero basahin natin mabuti. Not ready for a new PC? If you need a little more time before you make switch to Windows 11, here are some ways to keep your files and PC secure. I-enroll daw sa extended security updates to stay protected. Tingnan natin. ESU. Okay, sabi dito, Windows 10 Consumer Extended Security Updates or ESU. So what is ESU? Sabi dito, ang ESU is Security Updates Program Windows 10 provides customer with more secure continuing Windows PCs after October 14. So sabi dito, kailangan mo mag-enroll sa ESU after October 14
transition to Windows 11. Now, the ESU program helps reduce the risk of malware. So hanggang kailan to? The Windows support end is you can enroll ESU. The program ends on October 13. Anong date na ngayon mga ateng? 17 na. So, prerequisites. Kailangan daw, okay? So, okay yan. Wala tayong problema dyan. Sa unang prerequisite, devices need to have the latest Windows updates installed. Okay, so mag-install ka. Kailangan mo ng Microsoft account. Yung Windows 10 ko, hindi ako naglagay ng Microsoft account. Hindi ako naglalagay ng Microsoft account. Okay? For some reason. It's my personal reason. Now, the consumer ESU program can't be used by commercial devices. Unfortunately, kung halimbawa ginagamit nyo sa kiosk mode, okay, so hindi nyo magagamit yan. So, kailangan nyo mag-update. Pero in fairness, dito sa may 7-Eleven, nakita ko yung kanilang kiosk, yung sa machine. It's running Ubuntu, which is one of the Linux distribution. Okay. So, how much? Ito na. How much does Windows 10 ESU cost? Dito tayo. Yung one-time purchase. Okay? So, una-una, kung meron kang Microsoft rewards points, kung alam ko sa mga games to, makaka-earn ka. Kung meron kang one-time, kung meron kang rewards points sa Microsoft, pwede mong gamitin ang 1,000 points mo doon. 1,000 Microsoft rewards points. Okay? One-time purchase of $30 or local currency equivalent plus the applicable tax. So, magbabayad ka. Okay? Binili mo na nga yung operating system, babayaran mo pa ngayon para makapag-extend ka na ang Linux. Libre. How to get Windows 10 ESU? So, by enrolling, enrollment na to eh. Okay. Ayan. Okay, so, ayun nga. Diba? Just imagine, okay, diba, pag bumili ka ng laptop, ng desktop, naka-pre-install na Windows 10, let's say, binili mo yung laptop mo, time desktop mo, pre-installed na yung Windows 10. Kasama doon sa binayaran mo is the license from Microsoft. Kaya nga yung iba meron yung key, okay? Para ma-activate mo yung inyong Windows operating system para magawa mo yung mga, mapalitan mo yung wallpaper, actually, alam ko nga, mapalitan mo yung picture mo sa profile in order for you to be able to utilize all those features ni Microsoft, ni Windows. Okay? For some reason, lahat na yon is libre sa Linux. I am not saying na gumamit kayo ng Linux, but for the meantime, siguro habang nag-iipon kayo ng pera, let's say your hard-earned money, na bibili kayo ng gusto nyo para maging updated yung inyong ginagamit na system to Windows 11. So kayo mag-adjust, kailangan yung bumili ng bago kung kailangan nyo talagang gamamit ng Windows. And temporary, try nyo muna si Linux Mint or nasuggest ko Linux Mint because yun yung ginagamit ko ngayon. Tingnan nyo. Yan. Okay. Pakita ko sa inyo na Linux Mint ang gamit ko. Okay. So, hindi siya Windows. Okay. Sa mga, eto. Pakita ko rin sa inyo. Iyabang ko lang Okay. Yan. So, NeoFish pa ba gamit ko? Oo nga. Ayan, no? Linux Mint 22.2. Ito yung pinaka-latest. And mind you, guys. Libre to. Chong. Yan, no? Pwede nyong i-download, install, walang bayad. And this previous video ko, pinakita ko pa nga kung paano gumawa ng Linux Mint installer gamit ng inyong mobile phone. Diba? So, teka nga, saan yan? Yan. Okay. Balik na nga tayo sa akin. Yan. So, nagagamit ko kumbaga hindi ko mga basic user lang ngayon, diba? Browsing, online banking. Honestly, mas safe gumamit ng Linux operating system kung mag-online banking kayo. And mas safer kung ang gumagamit kayo ng, halimbawa, naka-install sa USB drive para pagka-out mo, matik, burado lahat or burado lahat ng ginawa mo or yung wala kang traces
ng mga ng mga ginawa mo online. Okay? Kung meron kayong USB drive. Pinakita ko rin kung paano, actually, ang Linux Mint, kapag in-install mo yung sa USB drive, magagamit mo na yan. Sa previous video ko, meron pinakita ko yon. Okay? Paano gumawa ng USB installer gamit ang mobile phone, paano i-install sa inyong desktop. Yan, kung meron kayong mga lumang desktop, mga lumang computer na walang TPM, hindi pa supported, you can still use. Okay, don't panic, you can still use Windows 10 for one more year. And kaya lang, yung update, yun nga lang, you have to bear in mind, hindi na siya ganun ka-secured. Updates and patches, hindi na rin siya mag-update, hindi na magpa-patches, and you will be forced to use Windows 11, especially kung mahilig ka sa mga games, mga nag-games kayo dyan. So most probably than not, wala kayong choice kundi mag-update to Windows 11. And the only way of updating to Windows 11 is, let's say, if yung computer nyo does not have the minimum requirements required by Windows 11, wala kayong ibang choice kundi bumili ng bagong desktop, bagong laptop para Windows 11 na magamit nyo. Okay, so there you have it. Medyo para sa akin hindi magandang news yun coming from Microsoft, but especially, well, once in a while gumagamit ako ng Windows 10. Okay? I can install Windows 11 sa aking desktop. Merong way around. Kung gusto nyo mapanood yon, or kung gusto nyo pakita ko sa inyo yung ganon, paano i-disable sa installer, yung hahanapin niya yung mga nire-require ni Windows ni Windows 11 para magamit yung luma ng desktop or luma ng laptop that's not met the requirements of Windows 11. Sabihin nyo lang, lagay nyo lang sa comment section. Okay? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to hit the like button. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Okay? And don't forget to share this video. So there you have it. See you all in my next video.